Yan. Magandang umaga uli. Okay, magandang umaga. So, before we discuss this pattern natin or discussion natin, meron po tayong discussion lang, na short briefing lang for the competency requirements. Lalo-lalo na sa training provider po natin. Okay? Ulitin ko guys. Any training in our workplace, kapag po under po ng STO o training organization under ng Department of Labor, ay i-accredit po siya o i-acknowledge po siya ng Department of Labor and Employment. Katulad nyo, okay? Katulad nyo ngayon na na under po ng COSH, ng BOSH, para maging safety officer, kailangan sa training organization. Right? Ganun din po kung ikaw ay magte-training as inspectorate. Okay? Kapag ikaw ay nag-training as inspectorate po sa company natin, okay, sa company nyo, sir, na-training ako as inspectorate po sa company natin, i-acknowledge po ba ito ni Dole? Ang sagot ko, yes. Okay? Dapat i-acknowledge po ito ni general contractor. Okay? Bakit? Kasi ito yung provision na nakalagay po sa ating OSH standard na lahat ng training, all training conducted ng accredited o acknowledged po ni Department of Labor and Employment, dapat po ina-acknowledge din ni general contractor. May provision kasi tayo doon sa OSH standard competency. Hindi natin bubuuin po lahat Kailangan lang natin makategorize. Kasi bakit? Marami kasing nangyayari o provision natin na medyo hindi ata maganda o hindi ata okay sa ating mga kasamahan. Okay? Sample ko na lang. Si Sir Jeffrey umattend sa training organization. Bigyan natin ng sample, working at height. Nakalagay doon, kaya nga po nakalagay doon basic. Kasi wala pa tayong provision sa OSH standard natin na kailangan ang working at height, isang training organization lang po ang magkakandak para magkaroon ng quality. Hindi po. Wala pa po tayong provision na gano'n. Yun nga po yung inihintay natin. Sample ko na lang, di ba? May mga kanya-kanya tayo. Kaya nga tayo may project management training under ng ibang training organization. Correct me if I'm wrong. Right? Kaya nga tayo may mga pick-up sa construction, may mga other po tayo. Nandiyan po. Even si TESDA po kasi ay may training provision na separate po. Yan yung mga NC2 ng electrician, etc. If walang training regulation sa TESDA, they need to acknowledge. Okay? Yun lang yung pinapakiusap natin sa ating mga kasamahan, especially na naandyan po na nasa ating contractor side. No, na pag-usapan with the help of OSH committee team. Tandaan natin, all problem internal in our company, on the workplace natin, we need to discuss that in our OSH committee. Hindi pwedeng baka kasi may learning person o may other person na may matamang kaalaman doon sa provision na gusto nating i-implement. Okay? Nagkakaintindihan? Yun yung important things is we discuss, para alam ng team kung ano yung requirements natin. And we discuss para makita natin na yung iisa yung takbo ng bawat natin, ng isa, ng safety team natin o OSH committee natin. With the provision also, nando sa committee natin, yung operation. Napaka-importante po niyan. Kaya nga po, sinasabi natin, as OSH committee team, didi-discuss natin at pine-prevent natin doon yung mga accident incident investigation o accident incident happen in our workplace. Doon nagko-corrective tayo yung mga findings natin sa workplace. That's the important of health and safety committee natin internal in our side. Hindi pwedeng sa OSH committee natin, ito gusto ko, GenCon ako, dapat ito yun natin. Meron po tayo mga other person o mga naandyan po na mas magigiting o natin, baka mas makakatulong po. Hindi po tayo nandito para manira po Nandito po tayo para i-discuss po in that way kung paano natin matutulungan ang bawat isa. Nagkakaintindihan? The important is
Anataan natin sa Health and Safety Committee or do ating colleagues natin o sa mga kasama natin to support each other po. Yun lang ang sinasabi natin. It means, kung hindi alam ng isa, nandito yung committee to help them, to assist them, ano yung mga needed natin, ano yung mga makakita na, mga tulong natin. Okay? Sample, kung nakikita mo nahihirapan yung mga ibang subcontractor, dapat nasa annual report, tulungan natin kung paano natin makapagbigay tayo ng proper training which is a part of Health and Safety Committee. Di ba? Mga training provided natin, provision natin, o yung emergency response team natin, contingency plan natin, pag-usapan natin paano natin ma-improve like that. Okay? Kasi bakit? Hindi pwede tayong bukas, ito gusto kong implementation. Ito gusto mo na agad. Hindi. Kailangan pag-usapan sa Health and Safety Committee muna para alam ng mga other person o involved kung ano yung gusto nating committee, ay anong gusto nating requirements o procedure na i-implement natin sa site with the approval ng ating top management. Nakakaintindihan. That's the important things of Health and Safety Committee. And then that's the important na ma-discuss natin, that's the provision. Okay? Yan po. Yun muna po yung natin for that, short briefing lang po muna yan. Okay? Yan. Sige po. Maraming salamat and salute.